Muling itinaas sa red at yellow alert ang Luzon at Visayas grid kahapon dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa ilan nating kababayan, gusto man nilang magtipid sa kuryente, paano ito gagawin ngayong napakainit ng panahon? May unang balita live ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Sudden Tagalog. Paul? Susan, ayon sa NGCP, hindi pare-pareho yung alerto sa magkakaibang oras dahil nakadepende raw ito sa generation, supply at demand sa kuryente. Sa ikatlong sunod na araw kahapon, nag-issue ng yellow alert status sa Visayas grid ang NGCP mula 1:00 ng hapon hanggang 9:00 ng gabi. Itinaas ito sa red alert status mula 6:00 hanggang 7:00 ng gabi dahil mas mataas ang demand ng kuryente. Ayon sa NGCP, 13 planta sa grid ang nasa forced outage habang 9 naman ang nag-ooperate na derated o mas mababa sa kapasidad kaya numipis ang supply ng grid ng 696 megawatts. Abiso ng NGCP sa mga consumer, magtipid ng konsumo sa kuryente. Of course, intindihan nato with El Nino, need gid nato no ang aton nga mga ventilador, aton mga aircon. But for the other activities na pwede naton i-adjust siguro like ang usar sang electric iron, no? Magpamlansa, pwede natin i-adjust siguro sa off-peak hours or mga weekends lang, nga tingob. Ang daing ng mga consumer, paano sila makakapagtipid sa kuryente ngayong nararanasan ng matinding init ng panahon? Tipid ka, ikaw naman ang masuffer kay tama, kainit. So, diragid nagadugang ang kalain sa pamatsyag sa mga tao. Doon sa amon na hindi ko kami kakinot kay kulang gid abisan electric fan gani init man gyapon. Dagdag pa raw sa pasanin ng mga taga Iloilo City ang pagpapatupad ng taas singil sa kuryente ng more power. 27 sentimos per kilowatt hour ang dagdag sa electricity rate ngayong Abril. Ang ating generation charge accounted for around 46 centavos. No, so, main factor dira ang ating WSM, no, na nagsaka siya by almost 1 peso per kilowatt hour. No. So, ang swerte lang kaya ang ating bilateral accounts for the majority of our power supplies. Ang aton nga WSM is only 28% of the generation pie. Bukas, 12 oras na scheduled power interruption ang mararanasan ng ilang consumer ng Ileco 1 at Gimelco. 2 oras ring mawawala ng kuryente ang mga consumer ng more power sa ilalim ng Lapal Substation dahil sa paglipat ng connection sa Santa Barbara Power Barge Ingor 69 kV line na pasilidad. Isinailalim din sa red alert ang Luzon grid kahapon mula 3:00 hanggang 4:00 ng hapon at 8:00 hanggang 10:00 ng gabi. Naka-yellow alert naman mula 1:00 ng tanghali hanggang 3:00 ng hapon at 4:00 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi at 10:00 hanggang 11:00 ng gabi. Nag-iiba siya kasi depende yan sa supply or sa generation and at the same time yung demand sa oras ngayon. Bilang tugon ng Meralco sa red and yellow alert at para maiwasan ang power interruption, kinausap na nila ang mga malalaking kumpanya at industriya na gumamit muna ng generator set na bahagi ng kanilang interruptible load program. That way po, dahil hindi na sila kukuha ng supply mula sa grid, ay maiis po natin yung demand. Baka katulong po yan na yung limitadong supply natin kapag red alert ay mairarasyon natin. Ganito na rin daw ang ginawa ng Meralco na nagkaroon din ng red alert sa Luzon grid nitong mga nakaraang araw. Okay, Susan, sa impormasyon ng Meralco, nagkaroon ng mahigit 400 megawatts sa ilalim ng kanilang interruptible load program. Kaya naman, hindi na raw nagkaroon pa ng malawakang power interruption. Susan? Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Sudden Tagalog. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.